hindi mo mararamdaman ng tunay na pagmamahal. Kung di mo mararanasan ng masaktan. Ganon kasi yun eh. Kadikit ng ligaya ang kirot. Kaya dapat handa kang masaktan at dapat mas lalong handa ka na magmahal. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nalulungkot ako para sa dalawang bata na kasama ko ngayon. Wala silang kaalam-alam na sa ilang saglit lang ay magkakahiwalay na sila. Kitang-kita ko pa naman kung gaano sila ka-close sa isa't isa. Parang kami ni Dave noong mga bata pa kami. Ganyan din talaga kami. Oh, kumain lang kayo dyan ng madami. Magpakabusog kayo. Opo kuya. Maki, sino pala yung mga kasama mo dito? Si Dave lang, kaso tulog pa. Pero Jay, bakit ba ando ka palagi sa guardhouse? At bakit doon ka natutulog? Wala lang, Maki. Gusto ko lang. Talaga ba, Jay? Baka naman ginayuma ka dong si Rio. Ano bang mga kinakain mo doon? Baka mamaya nakakain kang may gayuma. Maki, ano ka ba? Hindi na uso ang ganun. Ano ka? Nasa sinaunang panahon? Kaya ito, kinuha ko na yung asin na binili ko. At unti-unti ko nang sinabuyan si Jay. Maki, ano ba? Bakit ka ba nagsasayang ng asin? Jay, pangtanggal yan ng gayuma. Baka kasi ginayuma ka. Maki, para kang sira. Ayan oh, nagkakalat ka lang ng asin sa sahig. Jay, kamusta yung pakiramdam mo? Natauhan ka na ba? Maki, ewan ko sa'yo. Kaka-cellphone mo yan eh. Sinubukan ko lang naman, Jay. Baka kasi ginayuma ka ni Rio. Maki, alam mo, tapusin mo na yung pagkain mo. Tapos, paliguan mo tong mga bata. Amoy aso eh. Kaya ito, natatawa tuloy ako sa sinabi ni Jay. Pero alam ko naman na biro lang yun. Kaya naman pagkatapos makakain ng tanghalian, ayun, naligo naman yung dalawang bata. At eto, naghanap talaga ako ng maliliit na damit para sa kanila. Kaya lang medyo malalaki talaga eh. Tapos, boxer brief na lang yung short na binigay ko. Yun ang kasya sa kanila eh. Kuya, uuwi na kami. Mamaya na. Dito na muna kayo. Okay po. Nagluluto si Jay ng merienda para sa mga bata. Para habang naghihintay kami sa sundo nila, di sila umalis. Bakit may mga bata dito, Maki? Dave, gising ka na pala. Teka lang. Bika ako. Tapos ito, kinuha ko na yung asin at sinabuyan ko na si Dave. Maki, ano bang ginagawa mo?
Dave, kamusta yung pakiramdam mo? Okay pa? Okay ka pa ba? Okay. Alam mo, nagsasayang ka ng asin. At saka napanood ko na yan. Di ako ginayuma ha. Pero teka, bakit may mga bata dito? Kaya ito, sinabi ko na kay Dave ang lahat ng tungkol sa dalawang bata. At sa paglipas ng mga sandali, dumating na din dito sa bahay sila Ben at si Papa William ko. Ayun, nagulat din sila sa dalawang bata. Kaya sinabi ko na yung dahilan kung bakit sila andito at kung anong mangyayari. Nasa pagkainan lang kami ngayon. Nakatingin sa dalawang bata na kumakain ng spaghetti. Ang saya nila. Pero nakakalungkot kasi eto na. Nakakarinig na ako ng helicopter. Si Ben at si Jay ang sasalubong sa mga magulang ng isa sa batang andito. Pero nakakalungkot kasi magkakahiwalay sila. Sa bawat pagpatak ng kamay ng orasan, kinakabahan ako sa mga pwedeng mangyari. At habang kumakain ng mga bata, alam kong nakalapag ng helicopter sa tubuhan. At ilang saglit na lang andito na ang nanay ng isa sa mga batang ito. Alam mo, may helicopter din kami. Talaga ba? Nakasakay ka na ba? Oo naman. Nakakatakot nga Ang taas. Di ako naniniwala. Wala kang ang pera at hindi mo alam kung saan ka nakatira. Paano kayo magkaka-helicopter? Nakikinig lang ako sa dalawang bata habang nag-uusap sila. Nakatingin lang ako sa bawat ngiti nila sa isa't isa. Pero parang ayoko nang makita mga susunod na mangyayari. Mula sa may pintuan, nakita ko na si Ben at si Jay. May kasama sila na babae at lalaki. Siguro, yun ang mga magulang ng isa sa batang ito. Pumasok na sila sa bahay at naupo muna sa sala. At eto, nagsalita na ako. Uy, bata, may naghahanap sa'yo. Sino po kuya? Ayun Paglingon ng bata sa sala, agad na lumapit ang mga magulang niya. Tapos eto, nagkaiyakan na. At ala, pati ako, naiiyak na talaga. At habang nagkakaiyakan sila, nagsasalita yung nanay na hindi na daw niya paggagalitan yung anak niya. At ang nasa isip ko, baka nagtampo, kaya naglayas. Ay nako. Nabalot talaga ng luha ang mga sandaling ito. Luha ng kaligayahan, luha ng kalungkutan. Para sa dalawang magkaibigan na paghihiwalayin ng mapaglarong kapalaran. Subalit yung batang maiiwan, nakatingin lang siya. Hindi umiiyak o lumuluha. Pero nakikita ko ang kanyang mga mata na alam kong alam na niya ang mga mangyayari sa susunod na kabanata. Ang buong kwento ay mapapakinggan
sa expensive lollipop.